What's up guys? Ito na yung part 21 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-swap ng dalawang variable. Ito-type ko na int x equals 3. Tapos siguro yung isa ay int y equals 5. So ang gusto kong mangyari dyan, isa-swap ko siya. Ang y ko ay magiging 3, ang x ko ay magiging 5. So paano natin gagawin yon? Yung pinaka siguro iniisip nyo is pwede natin siya i-reassign. So yung x equals 5, y equals 3. Ganun mangyayari, di ba yung reassign? Siguro yun yung nasa isip nyo ngayon. Pwede naman yon. Sige, try natin. System.out.println. So lagay ko siguro dito, ito yung original natin. Tapos i-print ko muna yung x. Siguro lagyan ko ng nakaharang. Lagyan ko siguro ng ito para makita natin ng maayos. Yan, concatenate. Control D. Yan yung shortcut, no? Kung gusto niyo i-duplicate yung isang line, Control D. So, ito Y. So, ito yung magiging original natin. Ira-run ko para makita ko lang. Mukhang okay naman. So, dito, sa baba, ilalagay ko siguro, kopyahin ko na lang siguro. Paste. Dito naman yung swap na values na. So, isa-swap natin. Y or x equals 5. Tapos, y equals 3. Tignan natin, ira-run ko. Ang sa original natin ay x ay 3, y ay 5. Sa swap natin, x ay 5, y ay 3. So, mukhang gumagana naman yung pagsaswap natin, pero merong may disadvantage to. Anong disadvantage yon, sir? Ang major disadvantage nito is hindi siya flexible. Ano ibig sabihin nun pag hindi siya flexible? Ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng gamitin kapag hindi natin alam yung values natin. Nakikita nyo lang, kaya lang natin siya nasuswap is alam natin yung values ng x and y natin beforehand. So, meron tayong 3, meron tayong 5, meron tayong 5, meron tayong 3 dito. Pero kung hindi natin alam yung values niyan, hindi natin siya masaswap. Tutunganga lang tayo. So, paano natin gagawin yon para maayos natin yung pagsaswap natin or para maging flexible lang pagsaswap natin? Kailangan natin gumawa ng pangatlong variable. Siya yung mag-hold ng value ng isang variable natin. So, siguro ilalagay ko dito. Iko-comment ko muna to. Yan. So, ilalagay ko dito. Siguro ulitin ko to in text dito, ha? Para makita lang natin ng maayos. Int y equals 5. So, gusto ko maging flexible. Paano yan? Siguro lagay ulit natin yung original. Yan. Yan. Wala, kinopya ko na lang to. Sige, kopyahin ko. Yan. Tanggalin ko na lang comment. Tapos, lagay natin dito sa baba yung pangatlong variable natin. Siguro, ipakita ko muna sa inyo kapag yung commonly na maling ginagawa ng mga tao, no? Kapag lalo na kapag nagsisimula is ang ginagawa nila ay x equals y, y equals x. Yun yung usually na mali ng mga tao. Papakita ko sa inyo kung bakit mali ito. Kakopy ko to. Gawin ko swap. Sorry, medyo may lalamunan ko. So, x. Yan. Okay na yan, ha. Titignan natin kung magsuswap siya. Hindi siya nag-swap. Kasi parehas na 5 siya. Ano nangyari? Bakit ganon? Kasi, sige, basahin natin, ha. Originally, meron tayong int x equals 3. So, ang x natin ay 3, ang y natin ay 5. So, itong x equals y, ang x natin ay may y na value. Ano ba yung y natin? 5. So, x equals 5 to. Y equals x. Ano ba yung x natin? 5, di ba? Kasi inassign natin siya ng 5 dito. So, ang magiging value ng y natin dito ay
5 na rin. Kaya ano nangyayari dyan is parehas na 5. Yan yung madalas na mali ng mga nagsisimula pa lang. So, kaya kailangan natin ng third variable para mag-hold ng isang value sa kanila. Siguro maglalagay ako dito. Dito ko ilalagay yung third variable ko. Int, anong gusto nyo? Z? Pwede. Or siguro yung mas maayos naman o yung mas malinaw, pwedeng temp, temporary. Or ako siguro gusto ko holder kasi siya yung maghahawak ng value ng either x or y natin. Siguro ang i-assign ko sa kanya ay x. Gusto ko i-hold niya yung value ng x ko. So ngayon, since itong holder natin basically ay yung x na natin, no? Nalipat na natin yung x sa kanya. Yung x natin, pwede na natin palitan yung value niya. Gagawin ko ng y. Tapos yung y natin is gagawin kong yung holder. Kasi kapag yung x ay hindi siya magsuswap, di ba? So kailangan yung value ng holder, which is yung original na x natin. So tulungan ko kayo sa pagbabasa ulit. Meron tayong originally na x equals 3. So ang value ng x natin ay 3. Ang value ng y natin ay 5. So meron tayo ditong temporary na variable o yung holder natin. Hinahawakan niya yung x natin. So yung value ng holder natin, yung x natin. So since meron na tayong kopya ng x, pwedeng isipin yung kopya, no? So meron na tayong kopya ng x, pwede na natin palitan yung value ng x. So yung x natin, isaswap na natin siya sa y. Tapos yung y natin, isaswap natin siya sa holder. Kasi itong holder, ito yung original na x natin. Kasi yung x natin is napalitan na natin. Hindi na natin pwedeng gamitin yung x pa dito. So iraran ko para makita nyo. Original, 3, 5. Tapos nung naswap na siya, 5, 3 na. So nakikita nyo yung advantage ng nagiging flexible tayo sa code natin. So kahit palitan natin yung value dito, gawin nating 12 to. Ito, 55. Magsaswap pa rin siya. Hindi tulad ng itong nasa taas, kailangan pang alamin yung value para lang ma-reassign natin siya. So dito, basta meron na tayong value, automatic na magsaswap na siya. So iraran ko. 12, 55, 55, 12. So sige, palitan pa natin. Gawin nating 10. Ito ay 502. Iraran ko. 10, 500, 2, 500, sorry, 512. Ba't ako nagtuto? 10, 512, tapos 512 and 10. So, siguro hanggang dito na lang tayo sa video na to. Tapos kita-kits tayo sa susunod na video.